Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At sa lahat po ng mga nakapag-subscribe at patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng videong hatid sa atin ni Pinas News Insider. Pasok! Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang ilan sa mga bagong site na tinutumbok na mag-host ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay nasa Palawan, sa northern at southern na bahagi ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga bagong site ay natukoy na at isang formal na anunsyo ang gagawin sa lalong madaling panahon. Kung matatandaan, ang Department of National Defense o DND noong Pebrero ay nag-anunsyo ng kasunduan na nagbibigay sa mga tropang Amerikano ng access sa apat pang base sa mga strategical na lugar ng bansa. Ito ay may layuning mapabilis ang buong pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan na rin ito sa kanyang administrasyon sa mga local government units na nagpahayag ng pangamba sa pagtatatag ng mga nasabing sites sa kanilang mga lokalidad. Anya, ipinaliwanag na sa kanila ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites, at ang 5 kasalukuyang lokasyon ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Kumuha naman tayo ng update doon sa case build-up laban sa mga pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pinaplansya na raw ng Department of Justice. Pinaplansya ng Department of Justice ang case build-up laban sa mga suspect na pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Batay sa pagtataya ng Justice Department ay umabot na sa 90% ang natapos ng ahensya kaugnay pa rin sa kaso ng gobernador. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla sa isinagawang joint press briefing kahapon sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sinabi ni Remulla na maganda ang itinatakbo ng kanilang isinasagawang investigasyon at tumaas ang kalihim na makakakuha pa sila ng mga panibagong resulta sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng kalihim na ang natitirang 10% ay ang mas mahirap na bahagi ng investigasyon dahil sa paghahanap nila ng mga ebidensya na makapagtuturo sa utak ng pangamaling patay kay Digamo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla. We expect much more results in the next few days when we are able to speak to the rest of the suspects because we have not yet formalized their statements. We will be getting their formal statements in the next few hours and next few days. We have to be very systematic about getting the statements, and we have to be very, very thorough about the facts that we can elicit from these people. And we expect that the evidence will turn up already against the masterminds in a few days. We believe that it will be a good time to name the masterminds after we have spoken to the 9 suspects. There will be a lot of revelations that we expect to happen. Bahagi yan ang naging pahayag ni Justice. Mantakin mo, no? Napakabilis, no? Napakabilis ng hustisya nitong ano na to nitong kaso na to ni Governor Digamo. Kung tutuusin nahuli lahat ng mga gumawa sa kanya nitong karumal-dumal na ginawa kay Governor Digamo ng mga salarin, no? Napakabilis ng ginawa nilang hustisya. Sana yung hustisya sa atin sa Pilipinas, sana ganito rin kabilis sa ibang mga kaso. Mabilis nilang maresolba, matututukan talaga nila na talagang walang pinipili dapat, mapamaliit man o mapamalaking tao. Kasi minsan na kapag maliit hindi masyadong pinapansin, 'di ba? Pero kapag malaki, 'yun ang kanilang pinapansin. Sana hindi lang dito sa kasong 'to at maresolba din ang iba pang mga nangyayaring krimen at maging ganito rin kabilis masolve ang kaso. Si Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, dumating naman kahapon sa tanggapan ng Department of Justice ang siyam na alkalde mula sa Negros Oriental upang makipagpulong kay Remulla. Pinangunahan doon Mayor Denise Digamo na biyunta ng pinaslang na gobernador. Ang naturang pag-uusap ay sumentro sa takbo ng investigasyon at nagkaroon din aniya ng mga palitan ng impormasyon. Kabilang na ang update sa sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Negros Oriental. Siniguro naman ni Remulla na malaliman nilang iimbestigahan ang hawak ng mga sospek at ang lahat ng makukuha nilang ebidensya upang hindi mauwi sa wala ang kanilang sinimulang trabaho. Ito ang balita ngayon.
Trending ngayon Aba. sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Na maalam na naman? Karmang ina. So, medyo ba? ano na nga ba talaga ang nangyari sa Queen of all media na walang iba kundi si Chris Aquino. Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos ang di umanong lumabas na bali-balitang na mamaalam na daw di umano ang nasabing aktres. Ating matatandaan kamakailan lamang na naglabas ng kanyang health update ang Queen of all media kung saan ay kanya di umanong sinabi na kailangan niyang magtungo sa bansang Amerika para di umano'y ipagamot ang kanyang malubhang karamdaman. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na nagbabayad na daw di umano si Chris Aquino sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice na pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Chris Aquino, sinisimula ng mamamaalam di umano sa kanyang mga anak sa patuloy na paglala ng kanyang karamdaman. Pero ano parang magaling na si Chris eh. Nakita ko nung may isang palabas, di ba? Pero talagang pinagdaanan niya yung sakit na yan. Sinasabi nga yan daw isang karma na nangyari sa ginawa nila noong mga panahon ng mga Marcos, ng mga kanyang mga magulang. Inabot siya ng ganong karma. Pero para sa akin is, wag naman masyadong ganon. Tao rin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, naging viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang mga Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ang naging matinding tanong ng mga batikang political vloggers sa mga natitirang dilawan, kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Grabe, no? Grabe yung inabot na sakit ni Chris Aquino, no? Pero, ata ngayon is nakasurvive na siya. Sila yung gumawa ng hindi maganda sa mga Marcos. Kumbaga, ang tingin nila sa mga Marcos noon ay masama, kaya nila ginawa yan. Pero, bakit sila ang inabot ng ganyan? Totoo kasi yun eh. Yung kasabihan na, kung ano ang ibinato mo, siya ding babalik sa'yo. Nak naman yung mga kasabihan ganon, di ba? Kita mo naman ang mga Marcos ngayon is nasa posisyon sa gobyerno. Si Senator Amy Marcos, senador. Di ba? Si Bongbong Marcos, si PBBM, presidente. Si Ma'am Imelda Marcos, buhay pa. Nakikita naman natin at malakas. Lahat ng mga Marcos ngayon ay talagang nasa posisyon. Si Sandro Marcos, nasa posisyon din. Biniyayaan sila eh. Ang taas ang nakakaalam kung sino ang tunay na agrabyado o hindi. Kung sino ang tunay na biktima o hindi. Kasi mas mas binigyan sila ng blessing, 'di ba? Samantalang sila yung pinalabas na masama noong mga panahon na pinaalis sila. Kung tutusin, sa lahat ng mga naging presidente sa Pilipinas, puwera kay Tatay Digong si Ferdinand Marcos Sr. ang maraming nagawa dito sa Pilipinas. ang Queen of all media na walang iba kundi si Chris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namamaalam si Chris sa lahat ng kanyang masusugid na tagasunod at higit lalo sa kanyang mga anak. Matapos nga ang naging tweet ni Chris Aquino, ay naglabas din ng kanyang hinaingat komento ang isang matalinong netizen ng mga bagay na maaring nakaapekto sa naturang aktres sa patuloy na paglala ng kalagayan nito. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan ng Queen of all social media. Nakitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na nai-share nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Matapos lamang ang ilang oras na i-post ni Chris Aquino sa kanyang Instagram ang nasabing picture, ay umani agad ito ng samut-saring komento sa mundo ng social media.
Dahil nga di umano sa naging balitang ito, ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito na nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano nito sa mga tao noon. Sila pa ang nanunungkulan sa palasyo. Ilan rin sa marami sa ating mga kababayan at maging ilang celebrity ang nagbigay ng dasal para sa mabilis na ikagagaling ng Queen of all social media. Ngunit mas marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila naantig sa naging panawagan ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Dahil sa kabila ng alita ng kanilang pamilya at mga taga-suporta, ay mas pinili di umano nitong manawagan sa marami sa kanyang mga supporters na ipagdasal pa rin si Chris Aquino, alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ang samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Dito talaga natin masasabi na talagang mabuting tao ang mga Marcos, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin na sa simula nung naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ina ni Chris Aquino na walang iba kundi si Cory Aquino, ay puro na lamang paninira ang kanilang ginagawa sa pamilyang Marcos. Pero kahit ganun pa man, ay kahit isang beses ay wala kang narinig na masasakit na salita mula sa bibig ng mga Marcos, lalong-lalo na kay former President Ferdinand Edrelin Marcos." Tama, no? Nung mga panahon na ginawa sa mga Marcos yan, ni kahit isang masamang salita, walang sinabi yung mga Marcos sa mga gumawa sa kanila niyan. No? Hindi sila nagtanim ng, hindi sila nagtanim ng galit, na nagtanim na, kayo mga walang yan, gumaganon sila. Diba? Mas pinabuti nilang manahimik at hindi na pansinin kung ano man yung, kumbaga, kung pinaalis nyo kami, sige, bahala kayo. Diba? Parang ganun eh. O ngayon, yun nangyari sa bansa natin. Ang laki ng pinagkaiba nung si Apo Lakay pa may hawak na bilang presidente. Nung nalipat na sa iba, nakaw, dilubyo na. At sa Pangulong Bongbong Marcos, kasi para sa kanila ay hindi tama ang manakit ng ibang tao kahit pa man sinasaktan ka pa ng mga ito. Kaya nang tumakbong Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, ay sinuportahan agad siya ng 31 milyong Pilipino kasi kitang-kita at ramdam na ramdam nila na ang rason kung bakit sila tumakbong Pangulo ay para hindi maghiganti sa mga Aquino at sa mga taong nangapi sa kanila noon, kundi para tuparin ang huling habilin ng kanyang yumaong ama na make the Philippines great again. At sa mga nangyayari ngayon, ay talaga namang kanyang tinutupad ang mga ito. Kaya masasabi ko, talagang tama ang naging desisyon ko na suportahan at iboto si Pangulong Bongbong Marcos. #making the Philippines great again. Kung ako ang nasa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ay talagang sasabihin kong karma ang nangyayari kay Chris Aquino at pagtatawanan ko talaga. End quote. Ayun, natatig natong hayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, ang sinasabi nga, kung sa, pagtatawanan talaga yung nangyari. Pero, wag din naman, hayaan na lang natin, di ba? Kumbaga, kung inabot man nila yon o sinasabing karma man yon, hayaan na lang natin. Talagang, Diyos lang talaga nakakaalam sa mga ganyang pangyayari. Alam niya kung sino ang naapi at ang nang-api. Di ba? Ng mga kasabihan ko. Ayun kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. So once again, I'm BT, yan I'm out. Peace.